Kaso ng pagpatay sa mamamahayag na si Juan Humalon, itinuturing ng lutas ng Philippine National Police kasunod ng pagkakaaresto ng pangunahing suspect sa Misamis Occidental. Case solved po ito dahil kung sa parameters po ng PNP, ang isang kaso po ay nakukonsidered case closed kapag ang suspect po ay na-identify at isa ilalim po sa PNP custody at na-file po yung kaso. Mga may balak manggulo sa kauna-unahang eleksyon sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao, binalaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Let this also serve as a warning to those who may plan to threaten and derail this upcoming election. Huwag nyo nang isipin yan dahil ang kakalabanin na ninyo ay ang pamahalaan. Status claims ng mga overseas Filipino workers na nawala ng trabaho sa Saudi Arabia, personal na aalamin ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak. Kabilang dito yung sa Saudi claims na isusulong natin. I'll be going to my first trip will most likely be Saudi, which is not a surprise. Grupong Manibela umaasa pa ring palalawigin pa ng pamahalaan ang prangkisa ng mga tradisyonal na jeep na hindi nag-consolidate pagkatapos ng deadline. Kaya kami nananawagan sa ating mahal na Pangulo, sa Kongreso at sa Senado na matulungan po tayong ma-extend pa rin ito. Ang pinaka-endpoint sa consolidation is April 30. After that, pwede ka pa pumatada, pero pag binigay na sa iyo yung revocation, even the consolidation, hindi mo na pwedeng magawa. Deadline para sa franchise consolidation para sa PUV modernization. Nagtapos na. Mga humabol sa deadline ng franchise consolidation, kakaunti lang. Actually, hindi naman ganong karami na yung talagang humahabol. May mga ilan na humahabol na still na ina-accommodate namin hanggang ngayon upang makatugon sila doon sa deadline. Implementasyon ng roadmap para mapalakas ang e-vehicle industry, pinamamadali ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So, nandoon yung mga concerns na pinapatutukan ni Presidente sa amin. And not only the fleet, not only the financing, but it's also the infrastructure kung saan ilalagay yung mga electric vehicle charging stations. Barko ng BFAR at PCG, binomba ng tubig ng Chinese Coast Guard malapit sa Bajo de Masinloc. 3 Chinese research vessel na mataan sa Ayungin Shoal ayon sa Philippine Navy. It coincided with BK. It is their way of showing that they are not deterred, they are not scared by what is happening in the West Philippine Sea. Sinabay nila sa paggawa natin ng BK. Mga lugar na maaaring makaranas ng extreme danger level ng heat index, maaaring lumawak pa ayon sa Pag-asa. Recently, nakita po natin yung difference. Noong early April po, around 10 to 15 stations lang or areas lang sa Pilipinas yung nasa danger. And now, it's about 30, umabot na ng 40 stations or areas yung nasa danger level. So, na-expect natin na next month more likely. Maring kung hindi man madagdagan yung stations, ay yung magnitude ng heat index ay mas tataas. Aumento sa sahod at pagwakas sa kontraktualisasyon, sentro ng May 1 Labor Day protest. Hindi po pwedeng tuwing taon-taon magmamarcha kami para humingi ng pagtaas ng sahod. Bakit hindi natin magawa na kung ang mga presyo ay tumataas at ang inflation rate ay alam naman natin, kabisado natin, i-adjust natin ang sweldo batay sa inflation rate. Kasalukuyang minimum wage ng mga manggagawang Pilipino pinare-review ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. As President, I call on the regional tripartite wage and productivity boards to initiate a timely review of the minimum wage rates in their respective regions, with due consideration to the impact of inflation, amongst others, within 60 days prior to the anniversary of their latest wage order. Pressure ng tubig na ginamit ng Chinese Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas lubhang mapaminsala. Pilipinas mananatiling profesional sa kabila ng panibagong harassment ng China. Ano bang bago? Water cannon. Water cannon pa rin naman ang ginagamit ng China.
The only difference, perhaps, they are increasing the PSI, the pressure of the water. Napabayaang bonfire tinitingnang sanhi ng grass fire sa Chocolate Hills. As of now, sir, under investigation pa yung cause. So, pero medyo leaning tayo sa mga unattended bonfire. Mabigat na traffic naranasan ng mga motorista dahil sa partial closure ng EDSA Kamuning Flyover. Mga nakamotorsiklo, pinapakiusapan na iwasan munang dumaan sa service road. Kailangan po talagang paghati-hatiin kaysa naman po magsiksikan lahat yan dito sa service road. Kung pwede, mas marami sa kanila ang kumana na at huwag magsiksikan dito sa service road. Kasi tandaan natin, yung service road may stoplight po eh. So talagang tutukod at tutukod pagdating po dito sa service road. Mas maagang pasok ng mga empleyado sa mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila, nagsimula na. Ilang government employees nabawasan umano ang kalbaryo sa biyahe papasok ng trabaho. Maaga ka nakakapagpahinga. Hindi ka na i-stress doon sa traffic pagdating tapos sabay-sabay pang mag-uuwi ang karamihan. Nahihirapan ka pa sumakay. Alokasyon ng tubig mula sa Angat Dam hindi pa rin babawasan sa kabila ng pagbaba ng level nito ayon sa MWSS. Na-retain yung 50 CMS or equivalent po ito ng around 4.3 billion litrong tubig po kada araw at nasusuplayan po natin yung 90% po na water requirement po ng buong MWSS service areas para hindi po tayo magkaroon po ng water service interruption. Negosyanteng si Cedric Lee at Ferdinand Guerrero inisyuhan ng warrant of arrest ng Taguig Court matapos mahatulang guilty sa kasong isinampa ng aktor na si Vong Navarro. Deputy Chief of Mission ng Chinese Embassy sa Manila, ipinatawag ng Department of Foreign Affairs kasunod ng water cannon incident sa Scarborough Shoal. Negosyanteng si Cedric Lee hindi pa alam kung saan ikukulong. Mataas na blood pressure iniinda. Denise Cornejo nailipat na ng Correctional Institute for Women ayon sa Bucor. Kagabi, kinuna na kaagad siya ng blood pressure kasama yan natin sa ating standard operating procedure na maayos ang kanyang kalagayan at medyo mataas na kagabi na monitor, bumaba naman yan. Ngayong hapon ay tumaas uli. Hindi na natin mabanggit yung kwan pero nababahala rin ang ating doktor kaya ang monitoring natin is every 40 minutes. Investigasyon kay Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez dahil umano sa disorderly conduct tuloy. Komite na hahawak sa reklamo iginiit na hindi pamumulitika ang naging hakbang. Gusto ko lang po linawin that this complaint started because a case was filed against him. So the Committee on Ethics has to act on the complaint filed. So wala akong politika ho dito. Mga lumang jeep na hindi nakapag-consolidate ibinebenta at binibili lang ng 40,000 pesos sa Maynila. Kaysa naman kunin ng LTFRB o LTO, ganun, yung mga nagpapatupad dahil na talaga, hindi na tinanggap, hindi na nakarehistro yan. Kumbaga kulurum, mas malaki pa ang multa, kulang pa yung jeep nila sa multa. At usapin sa gentleman's agreement dapat isantabi na. Patuloy na panggigipit ng China, mas dapat pagtuunan ng pansin ayon sa Navy spokesperson for the West Philippine Sea. I call this marites warfare. Magpakawala ng kwento na tayo mismo magdiskusyon, mag-away-away, and we will get sidetracked. Let's go to the issue.